Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano yan na po ta sa ika-day 322 sa ato ang devotional. Today is Monday. Monday. Today is Monday, December 16, 2024. So, karon ang atong topic is about telling the truth. Telling the truth, nothing but the truth, but it's all truth. So, atong word is nasa John chapter 14 verse 6 nga nag-ingon, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Kung among Ginoo, Lord God, maghari ka, Lord God, sa matag usa. Maghari ka, Lord God, sa mga kapaminaw ni ini nga mensahe, Lord God. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga angay sa ligan. Lord, we are nothing without you, Lord God. Help me, Lord God. Speak for me, Lord God. Fill me with your Holy Spirit, your wisdom, guidance, Lord God, understanding. Lord, kung isalig diha kanimo, Lord God, kini nga buluhaton, Lord God, to advance your kingdom, Lord. I am nothing without you, Lord God. We are nothing without you, Lord God. All the glory, Lord, belongs to you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. So, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through him. So, atong topic is about telling the truth. So, sometimes telling the truth is hard. But even then, it's easier to tell the truth than it is to live with the consequences of telling a lie. You see, telling a lie can be easier in the beginning, but it's always harder in the end. In the end, when people find out that you've been untruthful, they may feel hurt and you will feel embarrassed. So make this promise to yourself and keep it. Don't let lies rob you of your happiness. Instead, tell the truth from the start. You'll be doing yourself a big favor and you'll be obeying the word of God. So, let's ask God for help. Kay kaning pagpamakak, murag ingon pa, natural na sa tao ang mamakak. Yes, that's the life before we knew Jesus, before we received Jesus ato ang kinabuhi, ang pagpamakak bisiganing atong i-observe ang usa ka bata. Dili na to siya tudluan pero naagyon na siya panahon nga diyan na niya ma-experience or ang pagpamakak, telling lies, not being honest. So, mao kini nga karong gabi na kita ginatudloan sa Ginoo to tell the truth. Telling the truth is the fundamental aspect of Christian living. So, dili na to makita ang usa ka tinuod sa ang atong pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa pagkamatinud-anon tungod kay ang Ginoo matinud-anon pud. So angay lang gayud nga mahimutang sama kaniya. So Jesus is our example nga unsa ang ato ang pagkinabuhi. So we must not tell lies. We must tell the truth because the father of lies is the devil. So kung kanunay ka nga mamakak o kung simple ra sa imo ang pagpamakak, so kinsa man ang imong amahan. So those who receive Jesus, those who receive and believe in Jesus, itagaan og right to become children, to become a child of God. So, when we become a child of God, we follow God, we obey His commandments. O sa atong pag-obey sa Ginoo, we must not tell lies.
Kay even those nga dili ta nga mayon ta nga wala man ta nakabuhat ana nga mga sala, ang mga sala, mga obvious na mga obvious na sins, but kaning pagpamakak o not telling the truth, not being honest, so daghan ta ani. So all of us are not honest from time to time. So honesty is important because it builds trust and it strengthens relationships. So sama ra pud na nga magmatinud-anon ta diha sa atuang pagtuo sa Ginoo. Dili nga dili gusto ang Ginoo nga 50-50 ang atong pagtuo kaniya. Kung bugnaw ka gayud. Kung init ka sa imong pagtuo da sa Ginoo, dapat init ka gayud. So dili nga bugnaw ka kay parehara na kung 50-50 mong pagtuo diha sa Ginoo. Sama ra na sa wala ka nagtuo. So being honest is also a reflection of God's character. Because God is a promise keeper. So, God is a promise keeper. So, sa tanan niyang mga saad, iya kining gayong gituman. So, walay saad sa Ginoo nga wala niya gituman. So, angay lamang gayon nga atong ibutang atong pagsalig, pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo matinumanon sa iyahang mga saad. So, atong ibutang atong focus diha sa Ginoo, dili sa tao nga makahimo gayud og from time to time makahimo og sayop, makahimo og mistakes. So mao kana nga usahay kung ang atong pagsalig naa sa taong, kung kana nga tao nakahimo og sayop, masakitan ta. So mao ni nga pagistorya sa kamatuoran usahay malisod. Pero kung anaagyat ta sa Ginoo, dili na lisod tungod kay ang pagkamatinud-anon kinaiya kana sa Ginoo. So we must possess the character or the fruit of the Holy Spirit. So unsa man ning mga fruit of the Holy Spirit? It's love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness. So faithfulness, gentleness and self-control. So sa ato ang pagkamatinud-anon, so sa ato ang pag-istorya sa kamatuoran. So naka-anchor ang ato ang kamatuoran diha sa Ginoo because Jesus is the way, the truth, and the life. So there's no other way to the Father in heaven except through Jesus. So sa wala pa ta nga midawat ug mituo kang Jesus, we are already bound to hell. But because God is a promise keeper, so ang promise sa Ginoo kaniadto sa Old Testament. So kaning Old Testament hangtod sa panahon ni Jesus is how many, pila na siya ka years before nga na-fulfill ang promise. So ang Ginoo adunay timeline matag usa kanato. So dili na to makumpara ang ato ang timeline sa ato ang sa ubang tao timeline because ang Ginoo adunay maayong adunay plano sa matag usa kanato ug ang Ginoo nag-una na daan ug ang Ginoo kay balo kung unsa ang iyahang plano sa matag usa kanato. Usahay ka nang makapamakakta. Why? Because makapamakakta because kanang usahay kanang tungod ni sa kahadlok. Tungod ni sa pride, sa garbo. Mo nang makapamakakta nga usahay ta ipamakak nato para natay ka panghambog ug tungod pid ni sa hatred. So mao kini nga ang Ginoo karong gabi una nagtudlo kanato, we must
tell the truth. So kay mao kini ang usa ka timailhan nga nga kita anak sa Ginoo. So ang anak sa Ginoo tinud-anon, dili mamakak, maningkamot gayud nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang Ginoo malipay kung kita magmatinud-anon sa ato ang mga istorya. So sa ato ang pag-istorya sa kamatuoran, magikan na din hiya kung sa atong gifeed sa ato ang mind, musulod ni sa ato ang heart, ug mao kini ang mugawa sa ato ang baba. So kung ang pulong sa Ginoo ang ato ang gina-feed sa ato ang mind, mao pod ni ang ato ang ma-share ug magmugawa sa ato ang baba. So let's remember our purpose, to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. Loving God is making God proud. Loving God is to bring all the glory to Him. And loving God is to tell the truth. Because when we tell the truth, God is pleased. So, dili malipay ang Ginoo kung kita anak. Kung kita dili malipay ang Ginoo kung kita mahimong bakakon, because the father of lies is not God, but the father of lies is the devil. Kung ang pagpamakak natural na sa imuha, i-question nimo ang imong kaugalingon kung kinsa kabagayod nga anak. So mao kini nga we must know the truth. We must know the truth, and the truth will set us free. So the truth is in Jesus. So we must try our best to know Jesus through His Word. And we can know Him if we allow the Holy Spirit to move in our lives, and only if we surrender our lives to Him. So, ang Ginoo, nag-honor sa ato ang freedom of choice, of freedom to choose. Dili mo interfere ang Ginoo sa ato ang freedom. So, muliyok lamang ang Ginoo sa ato ang kinabuhi if we allow Him, if we surrender our lives to Him. And God is telling that the best sacrifice, the highest form of our worship is to offer our lives to Him. That is the true worship to God, is to offer our lives to Him. So every day we offer every day ang atong pagkinabuhi as a Christian. So dili ni siya during Sundays lang, kundi every day ta maga-istorya sa kamatuoran, because it builds our trust in God. It builds our faith, and it strengthens our relationship with God. So same ra pud na sa usa sa mga ato ang mga relationship with other people. So ang usa ka relasyon relasyon sa mag-asawa, malig-on kini, ma-strengthen kini, mulambo kini kung ana ang kamatuoran. Ug kini nga kamatuoran, mao na siya nga nag-anchor na siya sa kamatuoran nga gikan sa Ginoo. So we must focus on God, we must fix our eyes on Jesus, and we must have a life centered on God. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, to tell the truth whenever we can, Lord God. Help us, Lord God. Usahay, Lord God, nga matintal kami, Lord God. Lord, ilikay kami, Lord God,
sa mga panahon, sitwasyon, Lord God, nga dili kami makastorya sa kamatuuran. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Tungod kay ang kamatuuran, kanimo nagikan. Tabangi kami, Lord God, nga ang kamatuuran mailhan sa kadaghanan, Lord God, nga ikaw ang Ginoong, ang buhi nga Ginoo, Lord God, nga angay lamang tuuhan sa ligan, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Nalaygon ka, Lord, sa katapusan. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga may panglihok, Lord God, maski sa mga naminaw na ini nga mensahe, Lord God. Ikaw mag-abli sa ilang mga hunahunag kasing-kasing, Lord God, nga madinawaton sa imong pulong. Nga ma-apply kini, Lord God, sa amo ang kinabuhi aron kami mas mulambo pa ang amo ang pagtuo diha kang Kristo. Ang among kinabuhi, among isalig diha sa Ginoo tungod kay kami anak sa Ginoo, Lord God. Wala kami wala ikaw, Lord God. Help us, Lord, to be the person you want us to be. Dalaygon ka, Lord, sa katapusan. Ang tanang dungog, himayag mga pagdayeg, kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ang tanan, Lord, ang mag-iampo, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, may gabi. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye.